Yeah, I'm doing this video po to answer the question. Ayan po, nakikita niyo sa taas. Sorry po, dahil super duper late na po itong answer ko kasi medyo dumadami po yung tanong mo. So, ginawan ko na po ng video. Upon answering, sige, yung mga previous po na sagot ko sa tanong mo, siguro nasagot ko po din. Yung my experience was, normal lang naman po kasi sa atin ang kabahan kapag may procedure na gagawin sa atin, sa health natin, di ba? So, yun po, syempre, kabado malala ako noon po. Yes, kasi hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng ganito mga sakit. Nagawa ng lupus, ng SLE. So, yung sa akin po is, sedated po kasi ako noon. So, after masedate, chinek muna, before pala ako isedate, chinek muna ako, initial checking, CT scan muna, if, kumusta yung lungs. Yun po yung before. Then, after lamin, sinintay muna si doc. Then, chinek. Then, after 10 minutes yata yun, pinasok ulit ako sa loob. Pero, hindi pa nakabukas yung, naka-standby lang. Kaya, dun na po, chinecheck nila sa monitor, naka-check sila sa monitor, nakatingin sila sa monitor while sinisiti scan po ako. Ganun po yung CT-guided biopsy kasi. So, yun nga, CT-guided na CT scan, ginaguide siya ng biopsy na ginaguide ng CT scan. Kaya tinawag na CT-guided biopsy. Binabiopsy po ako through, nakamonitor sila sa CT scan. Sa TV, monitoring po yun. Habang nakasalang po ako sa CT scan. Then, hindi ko na po alam ang nangyari noon. Basta tinakpan ng litmus paper yung aking mukha. Litmus paper po yung manipis siya na para siyang, ano tawag doon? Basta para siyang papel na manipis na blue. Yun. Blue litmus paper. Basta para siya meron siyang papel na manipis lang siya na kasi ginagamit sa OR. Yun po. Alam po yan ng mga katulad kong nurses. So, yun. Tapos, after the biopsy, di ko alam kung walang hangin, sabi ni Doc. So, tuloy. Kasi kung may hangin, hindi mo na pwedeng i-biopsy. So, kaya po chinek is to check kung may iba pang findings. So, upon checking, walang hangin. So, tinuloy po yung biopsy. So, yun nga, tinakpan po yung mukha ko ng litmus paper na blue. Then, dito din po. Dito, tapos dito. Then, dito, pero before po yun, sa dextrose po, tinutulukan na po ng sedation. So, dun po ako tinusok, sedated po ako noon. Then, wala na po ako nalaman ko na kung ano nangyari. Nagising na lang po ako na nasa room na po ako. I mean, nasa recovery room dun sa CT scan. Then, upon talking to my doctor na nag-biopsy is, sabi niya, pagkatapos ng biopsy, nagkaroon po ako ng hangin sa lungs, which is the pneumothorax na sinasabi. So, yung pneumothorax na yun, kinailangan ako, yun yung naging reason ba't ako in x-ray every 15 minutes sa room. Yun po yung aking nangyari doon, every 15 minutes lagi nandun yung team ng x-ray kasi tumataas po yung percentage ng hangin dun sa lungs ko. Pero ang nararamdaman ko lang po kasi nun is nakahiga lang po kasi ako, pero sobrang hingal ko. Yun po. Tapos yung nalulunod, hindi naman
Parang hindi naman. Kasi, parang normal po eh. Kasi parang normal na sa akin ang hinganin. Pero, that time po, is sobrang hingal daw ako. Sabi nung husband ko. So, yun pala is pataas ng pataas yung percentage ng hangin sa baga ko. Hindi ko alam po kung ano yung gamot na nilagay nila. Kasi through intravenous po yun nilagay. So, hindi ko po masasagot kung ano yung gamot dun sa hangin na yun. Na, kaya tumagal po ako sa hospital ng 3 to 5 days ata po yun. Kasi minonitor ko yung hangin sa baga ko. Then, yun po. Yun po yung buong nangyari sa akin. Thank you po and sorry po talaga. Na-delay yung sagot ko sa mga tanong ninyo. Yun po, until now, masakit siya. Na, minsan napapakunot noo kung ganyan kasi ako lang yung nakakaramdam kasi para siyang malalim na binubuta sa loob. Yung pala po is yung aking mga nodules, yung nodules po na nandito is nasa in-between na po ng ribs ko. Katulad po nung nasabi ko kanina sa una kong video. So, yun po. Kung may tanong pa po, sana itanong nyo lang po and sana masagot ko. Yan. Ito pong tanong nyo, sana nasagot ko rin. Salamat po and Happy New Year! Thank you po!